Sa eksena, bihag si 06 sa harap ng grupo ni Zerotuo. Nagpahayag si Zerotuo ng kanyang pagkagulat sa pagkikita nila ng isang taong dapat sana ipatay na tinutukoy si 06. Tumugon si 06, kinikilala ang hindi inaasahang sitwasyon. Ipinahayag din niya ang kanyang pagkagulat sa pagkakatipon ng buong grupo, lalo na ang presensya ni 04, na kilala sa pagiging tagasunod ni Zerotuo. Tinanong ni 06 kung bakit naroon ang natitirang miyembro ng grupo, na nagpapahiwatig na may mas malalim na sitwasyon kaysa sa kanyang pagkaunawa. Ang grupo, na tinutukoy bilang The Numbers, ay nanatiling tahimik habang nakatingin kay 06. Ang sandaling katahimikan na ito ay biglang naputol nang biglaang suntukin ni 04 si 06. Dahil sa inis sa mga tanong at komento ni 06, mariing sinabihan ni 04 si 06 na tumahimik. Sa kabila ng mapanganib na kapaligiran, tumugon si 06 na nakangiti, may kumpiyansang iginiit na tama ang kanyang mga obserbasyon. Tinatanong niya ang lohika ng pag-iwan sa ibang tao, habang nagtitipon ang grupo, na tinutukoy bilang The Numbers. Ipinapahiwatig nito na nakikita ni 06 ang isang pattern o layunin sa pagtitipon ng grupo na dapat isama ang lahat ng miyembro. Lalo pang nagalit si 04 dahil sa pagtutol at patuloy na pagtatanong ni 06. Gayunpaman, bago pa lalong lumala ang sitwasyon, pumagit na si 02 at iniutos na tumigil na sila na nagpapakita ng kanyang otoridad sa grupo. Kinausap ni 02 si 06 na nakangiti, binanggit niya na hindi nagbago ang paraan ng pagsasalita ni 06. Ipinapahiwatig niya na kunwari patay si 06 at nagtago, at sinasabi na dapat hindi na sana muling nagpakita si 06, lalo na para sa kapakanan ng kanyang kapatid. Nagulat si 06 sa sinabi ni 02, na nagpapakita na ang mga salita ni 02 ay may malalim o mahalagang kahulugan. Pagkatapos, binago ni 02 ang usapan, nagmumungkahi na ang tunay na dahilan sa likod ng mga aksyon ni 06 ay may kinalaman kay 01. Tumugon si 06 kay 02 na may ngiti, na tila nagpapakita ng hindi pagkakaunawa o pagkagulat. Tinanong niya kung bakit bigla na lang binabanggit ni 02 ang isang taong patay na nagpapahiwatig ng kalituhan o pagsisikap na ilihis ang usapan mula sa isang sensitibong paksa. Pagkatapos, inihambing ni 02 si 06 kay 05, tinutukoy ang kanilang magkatulad na ugali sa pagprotekta kay 01 anuman ang mangyari. Nag-react si 06 na may halo ng pagkalito at hindi paniwala, tinatanong kung ano ang pinagsasabi ni 02. Samantala tumalikod na si 02, ngunit ipinahayag ni 04 ang kanyang hindi pagsang-ayon at pagkadismaya sa desisyon na hindi patayin si 06. Sinabi niya na kahit may panuntunan sa kanilang grupo na hindi dapat patayin ang isa't isa ng mga miyembro, si 06 ay dapat maging exception dahil niloko niya ang lahat sa pamamagitan ng pagkukunwaring patay. Gayunpaman, matatag na inutos ni 02 kay 04 na huwag galawin si 06. Si 04, nalilito at naghahanap ng paliwanag, ay nagtanong kung bakit ginagawa ni 02 ang desisyong ito. Ipinaliwanag ni 02 ang kanyang rason. Naniniwala siyang kung talagang buhay si 01, imposible na pabayaan niya lang si 06. Ang revelasyong ito ay ikinagulat ni 04 na naging tahimik na lang. Lipat ang eksena, si Eugene, kasama sina 05 at 032, ay pinagmamasdan ang base ni 02 gamit ang isang scope. Nagpahayag si 05 ng kanyang pag-aalala tungkol sa plano, binabalaan na delikado itong lapitan si 02 na malamang ay inaasahan na si Eugene. Binanggit niya na halos sigurado si 02 na buhay si Eugene at maaaring ginagamit si 06 bilang pain para akitin siya. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa alaala ni 05 kung saan tinanong siya ni 02 kung balak niyang hayaan mapatay si 06 para protektahan ang isang traidor na tinutukoy si Eugene. Napagtanto niya na ang mga salita ni 02 ay hindi lamang para sa kanya kundi para rin marinig ni 01, na nauunawaan niyang alam ni 02 na susubukan ni 01 na iligtas si 06. Si 032, mukhang malungkot at nakaupo sa sulok, ay sumasang-ayon sa pagtatasa ni 05. Ipinahayag niya na hindi gugustuhin ni 06 ang kasalukuyang sitwasyon. Ipinaliwanag ni 032 na ginawa ni 06 ang mga aksyong ito para bayaran ang utang na loob niya kay Eugene, at kinikilala niya ang mga panganib na kasama nito, kabilang ang posibilidad na mamatay kung mabigo siya. Si Eugene ay nananatiling tahimik sa buong usapan na ito, matamang nakikinig kay 032. Ipinahayag pa ni 032 ang kanyang pag-aalala na kung mapapahamak si Eugene dahil sa mga aksyon ni 06,
hindi ito mapapatawad ni 06 sa kanyang sarili. Iminungkahi niya na dapat silang bumalik, na nagpapahiwatig na may sapat pa silang oras para iwasan ang karagdagang panganib o komplikasyon. Ang sinabi ni 032 ay nagdulot ng katahimikan kina 05 at Eugene, na nagpapakita ng kanilang pagmumuni-muni sa sitwasyon at mga posibleng kahihinatnan nito. Biglaang tinanggal ni Eugene ang kanyang baril, isang aksyon na ikinagulat ni 05, na agad nagtanong kung ano ang ginagawa ni Eugene. Sa isang determinadong kilos, binaba ni Eugene ang kanyang baril sa lupa, simbolo ng mahalagang desisyon o pagbabago sa diskarte. Pagkatapos, nagsimula siyang maglakad papunta sa base ni 02. Parehong nagulat sina 05 at 032 nang makita si Eugene sa kanyang determinadong kilos. Tinanong nila kung ano ang kanyang ginagawa, ngunit hindi pinansin ni Eugene ang mga tanong at patuloy siyang naglakad. Nang pumasok si Eugene sa gusali, nagulat ang lahat sa kanyang biglaang paglitaw sa pinto, na nagpapatunay sa kanila na buhay nga si 01 o si Eugene. Nagulat ang dalawang miyembro ng grupo sa pagkakita kay 01, nagtataka kung totoo nga bang buhay siya. Pagkatapos, nagsalita si 04 tungkol sa kanilang pag-aalinlangan nang mahuli si 01 sa surveillance camera, na nagpapahiwatig na dati na silang may hinala tungkol sa kanyang pag-iral ngunit walang katiyakan hanggang ngayon. Nagulat si 06 nang makita si Eugene, nagulat din si 02 ngunit agad itong napalitan ng ngiti, kinikilala na buhay pa nga si Eugene sa buong panahong ito. Habang nananatiling tahimik si Eugene at nakatutok kay 02, nagkomento si 02 tungkol sa hindi nagbabagong aura ni Eugene ngunit napansin na nagbago ang kanyang itsura at lumaki na siya. Si Eugene, na binasag ang kanyang katahimikan, ay diretsahang inihayag ang kanyang layunin, dumating siya para kay 06. Ikinagulat ito ni 02 na nagpapahiwatig na hindi inaasahan ni 02 ang motibo ni Eugene. Hinarap ni Eugene si 02, sinasabi na kung mayroon itong problema sa kanya, dapat ay direktang inayos na lang ito ni 02 sa halip na idamay si 06. Galit na nag-react si 04 sa pagbabalik at pahayag ni Eugene, tinawag siyang traidor at nagpahayag ng galit sa pagpili ng salita ni Eugene sa kanyang pagbabalik. Subalit, pinigilan si 04 ni 02 na ikinagulat ni 04 at iginiit na siya mismo ang hahawak sa sitwasyon. Pagkatapos ay inihayag ni 02 ang kanyang nararamdaman kay Eugene, na ipinapahayag niyang nadismaya siya dahil hindi niya personal na napatay si Eugene nang marinig niyang namatay ito. At nanatiling tahimik lang si Eugene sa buong usapan. Lumapit si 02 kay Eugene na nakangiti, hinahamon siya sa isang pagsubok ng kasanayan para makita kung gaano na siya gumaling. Nanatiling tahimik si Eugene, na maaaring nagpapahiwatig ng kanyang kahandaan o pagmumuni-muni sa sitwasyon. Tumindi ang sagupaan nang simulan ni 02 ang pag-atake, na humantong sa isang serye ng palitan kung saan nagbablock ng mga atake, sina Eugene at 02 ng kapwa-atake ng isa't isa. Ang ibang mga miyembro ng grupo ay nanonood sa labanan, na mamangha sa pagganap ni Eugene. Nagkomento sila na hindi kumupas ang kasanayan ni Eugene sa paglipas ng panahon. Sa pagpapatuloy ng labanan, sinubukan ni 02 na tamaan si Eugene gamit ang kanyang tuhod, ngunit matagumpay itong naharangan ni Eugene at gumanti siya ng kanyang sariling atake. Kahit na bahagya lang natamaan ni Eugene ang mukha ni 02, sapat na ito para magdulot ng pagdurugo, na nagpapakita ng kahusayan at epekto ng mga kasanayan ni Eugene. At habang sa pagilag naman ni 02 sa atake ni Eugene, ay nagawa niyang pumalit ng direktang suntok sa mukha ni Eugene. Si 04, na nanonood ng labanan, ay ngumiti dahil sa inaasahan niyang mas makakalamang si 02 kesa kay Eugene. Matapos ang serye ng mga atake, huminto si Eugene at 02 at nagkaroon ng sandali ng tahimik na harapan, nagtitigan sa isa't isa. Habang nagpapatuloy ang labanan sa pagitan ni Eugene at 02, nagmuni-muni si 02 tungkol sa nakaraan, na sinasabi na ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapaalala sa kanya ng lumang panahon. Inamin niya na ang mga alaalang ito ay hindi niya gustong isipin. Binanggit niya ang natatanging ugnayan na ibinahagi nila bilang bahagi ng numbers. Nasa kabila ng kakulangan ng katapatan sa isa't isa, kinilala ni 02 ang isang damdamin ng pagkakapatiran na nagmula sa pagkakaligtas nila sa matitinding karanasan ng magkakasama. Samantala seryoso naman ang mga ekspresyon ng ibang mga numbers habang nakikinig sila kay 02. Binanggit ni 02 ang isang tahimik na panuntunan sa kanila, huwag tayong magtaksil sa isa't isa.
Inakusahan niya si Eugene na tinukoy niya bilang kanilang leader na lumabag sa panuntunang ito at nagtaksil sa grupo. At muling inatake ni 02 si Eugene na nagpapatuloy sa kanilang matinding labanan. Sa simula, pareho nilang mahusay na nahaharangan ang mga atake ng isa't isa na nagpapakita ng kanilang mataas na antas ng kasanayan sa pakikipaglaban. Subalit, lalong uminit ang labanan nang matagumpay na tamaan ni 02 ang mukha ni Eugene. Subalit mabilis na umaksyon si Eugene, umikot ito kasabay ng pagtama ng atake ni 02 sa kanya at ginamit ang kanyang siko para tamaan ang mukha ni 02. Sinundan agad ni Eugene ng isa pang pag-atake gamit ang tuhod na nagpabagsak kay 02 sa lupa. Nagulat ang iba pang miyembro ng grupo nang makita nilang napatumba si 02. Sa kabila ng pagkakabagsak, mabilis na tumayo si 02 at nakikipagtitigan kay Eugene. Nagpahayag si 04 ng kanyang reaksyon sa nagpapatuloy na labanan na nagpapakita ng pagkagulat at hindi kagustuhang paghanga sa pagbuti ng kakayahan ni Eugene sa pakikipaglaban. Tinawag niya si Eugene na bastardo bilang pagpapahayag ng kanyang halo-halong damdamin. Kinilala rin ni 02 ang malinaw na pag-unlad sa kasanayan ni Eugene. Binanggit niya kung paano tila aktibo at nagpapahusay si Eugene sa kanyang mga kasanayan sa nakalipas na 5 taon, sa halip na sayangin lang ang oras. Samantala, si 06 na nanonood ng labanan at nagmumuni-muni sa kanyang isipan, ay tahimik na sumasang-ayon sa pagsusuring ito. Kinikilala niya sa kanyang sarili na talagang hindi nasayang ang panahon ni Eugene sa mga nakaraang taon. Samantala hinugot naman ni 02 ang kanyang kutsilyo at agad na napansin ito ni Eugene na nakikilala ang paparating na panganib. Nag-umpisa sila ng isang mapanganib na labanan gamit ang kutsilyo, kung saan magkasabay nilang inatake ang isa't isa at nagbanggaan ang kanilang mga kutsilyo. Habang mahusay nilang hinaharangan ang bawat atake ng isa't isa, nagtamo si Eugene ng maliit na hiwa sa kanyang mukha, at sa kabila ng sugat, nanatili siyang determinado at hindi sumusuko. Nagawa niyang gumanti ng katulad na hiwa sa mukha ni 02. At lalo pang tumindi ang labanan nang mahawakan ni Eugene ang kamay ni 02, hiniwa ito, at kasunod na hiniwa rin ang binti nito. At kahit na may sugat na, sinubukan pa rin ni 02 na baguhin ang momentum ng labanan sa pamamagitan ng pag-atake gamit ang tuhod. Gayunpaman, tila hindi pinansin ni Eugene ang atake, at nagpatuloy sa kanyang walang humpay na pag-atake, nakatuon sa paghiwa kay 02. Samantala ipinahayag ni 04 ang kanyang pagkagulat at hindi makapaniwala sa kapansin-pansing pagbuti ng kasanayan ni Eugene sa pakikipaglaban gamit ang kutsilyo. Komento niya na hindi posible ang ganitong antas ng pag-unlad sa kasanayan sa pamamagitan lang ng pagsasanay at nag-isip siya na maraming praktikal na karanasan ang nakuha ni Eugene. Ito ay nagtulak kay 04 na magtaka kung ano ang ginawa ni Eugene para maabot ang ganitong kahusayan. Ang ibang miyembro ng grupo, na nagulat din, ay nag-isip-isip tungkol sa posibleng pagkakakilanlan ni Eugene bilang mercenary Jin, isang kilalang figura na hindi umano lumalayo sa kanyang teritoryo. Ang mungkahing ito ay ikinagulat ni 04, na nagdulot sa kanya na questionin ang kredibilidad ng haka-hakang ito. Halatang nabigla si 04 sa ideya, may pagdududa sa kanyang tinanong kung talagang si Eugene ba ang kilalang mercenaryong iyon. Inamin ng isa sa kanila na nakita lang nila si mercenary Jin mula sa malayo, na napansin nilang laging natatakpan ang mukha nito, ngunit may partikular silang impresyon o pakiramdam tungkol sa kanya, na nagmumungkahi ng koneksyon kay Eugene. At bumalik ang eksena sa harapan ni 02 at Eugene. Direktang hinarap ni 02 si Eugene, tinatanong kung nagtrabaho ba siya bilang isang mercenary matapos niyang traidorin ang grupo. Si Eugene, habang nakatitig kay 02, ay misteryosong sumagot na nagsimula nang bumalik ang kanyang mga alaala. Na ikinagulat din ito ng iba pang numbers. At biglang naputol ang pag-uusap dahil sa isang tawag sa radyo. Ipinapaalam ng tumatawag na papalapit sina 05 at 032 sa kanilang lokasyon at nagbigay sila ng senyales na huwag silang paputukan, humihingi ng mga konfirmasyon ang nasa kabilang linya kung ano ang dapat nitong gawin. At agad na sinundan ito ng biglaang paglitaw ni na 05 at 032 sa lokasyon kung saan naroroon sina Eugene at 02. Si 05, na mukhang nagmamadali at nagulat, ay nag-anunsyo na may papalapit na mga kaaway na nagpapahiwatig ng isang agarang banta. Si 04, na nagulat sa biglaang pahayag na ito, ay nagtatanong kung ano ang ibig sabihin ni 05. Nagbabala si 05 sa grupo na napapalibutan sila ng armadong mga sundalo.
Ibinunyag niya na nakilala niya ang mahigit 50 sundalo na nagpapahiwatig ng malaki at agarang banta. Nagulat ang grupo sa narinig nila mula kay 05 na nagpapakita ng seryosong kalikasan at hindi inaasahang paglitaw ng sitwasyon. Dagdag pa ni 05, 300 metro ang layo ng mga sundalo na nagdaragdag na pangangailangan ng mabilisang aksyon. Agad na tumugon ang grupo sa nagbabadyang panganib. Sinimulan ng mga miyembro na armasan ang kanilang mga sarili, naghahanda para sa posibleng labanan. Agad namang kumilos si 032 para kalagan ang kanyang kapatid na si 06 mula sa pagkakagapos sa upuan. Samantala, nagpapatuloy ang iba pang miyembro ng grupo sa paghahanda, kumukuha ng mga sandata at nagpaplano para sa paparating na banta. Lipat ang eksena at nakatuon ang pansin kay Mad Dog na kasalukuyang nasa isang tawag sa telepono. Ang kausap niya sa kabilang linya ay nag-ulat na papalapit na sila sa target na lokasyon. Nag-utos si Mad Dog na walang awa, kailangan niyong patayin silang lahat. Hindi kayo dapat may makaligtaan. Kinilala ng taong nasa telepono ang utos na ito na nagpapahiwatig ng kanilang kahandaan na isakatuparan ang utos ni Mad Dog. Pagkatapos ng tawag, nag-isip si Mad Dog sa sarili na plano niya sana na may iwan ng buhay na isa sa kanila. Ngunit tinanggap niya na umabot na ang sitwasyon sa hindi na ito posible. Lipat ang eksena at ipinakita na ang grupo ng The Numbers, naganap na handa na para sa paparating na labanan. At habang nagkatitigan si Eugene at 02, si Eugene ay nakipag-ugnayan kay 02 gamit ang senyas ng kamay na ang kanilang grupo ay sa kabilang side, isang direksyon na agad namang sinunod ni 02 at agad naman nagsimulang kumilos si 02 at ang kanyang grupo patungo sa isang direksyon. Habang si Eugene at ang kanyang grupo naman ay kumilos na rin papunta sa kabilang direksyon. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.